Lumabas sa pagdinig ng Senado kahapon na isang dating PNP chief ang tumulong umano para makaalis sa Pilipinas si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Patuloy ring inusisang ugnayan ni Guo at Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na parehong itinangging sila'y magkarelasyon. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sinong tumulong kay Alice Guo para makalabas ng Pilipinas? Tanong ni Senadora Riza Ontiveros, posible bang may sangkot ditong opisyal o empleyado ng gobyerno? Pagsisiwalat ng isang opisyal ng PAGCOR. I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wala raw hawak na pangalan ng PAGCOR kung sino ang tinutukoy na dating PNP chief. Pero base raw sa nasagap nila impormasyon, may usap-usapan umano sa intelligence community na meron itong buwanang lagay mula kay Guo. Kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guo Huaping? Wala naman, ma'am. Ang parang usapan dun, ma'am, parang nasa payroll, yung monthly payroll. Even worse, kung historically may monthly payroll. Mabilis naman paglilinaw ng PAGCOR, hindi pa nila ito beripikado. Sabi ng kinatawan ng PNP na nasa pagdinig, wala silang nakukuhang ganitong intelligence report pero patuloy raw ang kanila investigasyon kung meron nga mga sangkot na pulis. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Inusisa rin sa pagdinig kung totoo bang merong mataas na opisyal ng Bureau of Immigration na tumanggap umano ng 200 million pesos para makatakas si Guo. Sa amount po na 200 million, na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount, pero for, with regard to dun sa tumanggap po ng that amount na isang BI personnel or associated sa BI, wala pa ho, pero we're still validating. We're part of the investigation, Madam Chair. Hulyo pa, nakaalis ng Pilipinas si Alice Guo pero ang kanyang counter affidavit na panotaryo noong Agosto. Paano nangyari yun? Gayong wala na siya sa bansa noon. Ayon sa sekretary ni Guo na si Kat Salazar, tinawagan siya ng dati alkalde para magpahanap ng notaryo at may ipinakuhang dokumento sa bahay niya sa Bamban Tarlac. Kanino mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Huaping? Hindi po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas nung araw na yon? Hindi po, Your Honor. Wala rin po ako sa posisyon para tanungin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis? Bago nung mga araw na Hindi yon? po, Your Honor. Sa sinumpaang salaysay ni Kadante, ang taong kumontak sa notaryo, personal umanong dinala ng isang sekretary ni Guo ang dokumento. Nang pinabalik niya dahil walang pirma, pumunta lang umano ang secretary sa van. Isa sa kahawig umano ni Guo ang nagbaba ng bintana at kumaway. Pagbalik ng sekretary mula sa van, may pirma na ang dokumento. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Kasi alam namin wala na si Guo Huaping sa Pilipinas noon. Hindi po, Your Honor. Sabi ni Guo, pinirmahan na niya ang signature page ng affidavit noong unang linggo ng Hulyo. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Git ng mga abogado ni Guo, hindi nila alam na wala na siya sa Pilipinas nang ihain nila ang counter affidavit. Hindi rin naman sila personal na nakakapagkita dahil may death threat si Guo. Nadiin tuloy ang nagnotaryong si Attorney Elmer Galicia. Nagsinungaling si Attorney Galicia. No? Dahil hindi ito pinirmahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. Sa pagdinig, inamin ni Kat Salazar na tinawagan niya ang Executive Secretary ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Calugay
para humingi ng tulong sa pagpapanotaryo ng dokumento. Bakit sa dinami-dami na pwedeng hinga ng tulong, bakit kay Miss Cheryl pa na Chief Head Executive Assistant ni Mayor Kalugay, bakit sa kanya pa tumawag? Yun po yung instruction po ni ma'am. Kaya naniniwala raw si Senador Risa na close sina Alice Guo at Kalugay na pareho nang itinanggi na may relasyon sila. Kabilang sa mga inusisa sa pagdinig ay ang negosyong tila hango sa pangalan ng dalawa ang tawag. Di ba ang karamihan po dito ay pinagsama-samang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Guo? Lixel, Alice, LIC, and Liceldo. Dongo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? May mga ipinakita ring larawan nilang magkasama. Ayon po kay Guo Huaping, magkakaibigan lang daw po kayo. Ganyan din po ba ninyo ika-characterize yung relationship nyo? Opo, Madam Chair, kaibigan lang po. Kaibigan lang? Opo, Your Honor. Hindi kaibigan? Kaibigan lang po, Your Honor. Wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. We are interested in the possibility of your criminal relationship. Kwento ni Kalugay, nagkakilala sila ni Guo noong 2016 nung naghahanap siya ng supplier ng baboy. Pero wala raw silang negosyo o bank account na magkasama. Kaya inungkat ng Senado ang mga resibo umano ng construction materials para sa pig farm ng pamilya Guo na nakapangalan kay Kalugay. Hindi po ako nagbayad, Madam Chair. Ang kwento po niyan, tumawag po si Mayor Alice kung saan po makakabili po ng murang mga construction supply kasi po ang family business po namin construction supply. Iklaro ko po itong resibo po, Your Honor. Please, Mayor, kilala na nila siya. Kasi nung October, meron silang malaking ibinili sa kanila, 292,000 pesos. Hindi po totoo na by December na limutan na nila si Guo Huaping kaya kailangan sa pangalan nyo ibigay ang resibo. Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. You are under oath. If you keep on lying before this committee, I might force to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. I surmise that itong mga businesses ito, front lang to for possible money laundering. Itinanggi rin ni Kalugay na may koneksyon siya kina Duan Renwu at Cassandra Leong, dalawang individual na iniugnay sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.